Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful
Sa liwat, mayo agastanan. Kumusta na kamo? Kag sa siningaga, magpadayon kita sa atong buluhaton. Amo ang pag-worship sa atong Ginoo. Pinagi sa pagtuon sa pulong, the Word of God, the Bible. Kag kabay, I'm praying ara kamutanan sa maayong kahimtang church. May announce ako subong. Kag gusto ko i-announce nga next Sunday, May 31, no, magatipo na kita sa aton lugar dira sa Altachiera sa VMPC building, 4th floor VMPC building. Start kita na sa liwat sa pag-congregate, sa pag-worship sa aton Ginoo next Sunday, no, dira sa Altachiera sa 4th floor. Kag mayara lang kita sa bagong masiling naton nga time schedule, ano? So amo ini ang aton nga time schedule nga bago or new normal. Amo ini ang mga nahimo sa aton sang COVID-19. Nagbutang ini sang mga new normal. Normal daw nga magkabalik kita dito. Kag tungod sining COVID-19 may mga bag-o nga mga normal nga gitawag or new normal even sa aton nga paggawi, ano, sa aton nga paghulag, san pa sa aton nga mga directive sa aton government. Okay, may mga protocol sa gihapon nga nagapabilin kag magasunod kita sina. So as your leader, as servant sa sining church dira sa Altachiera, temporarily ang aton ngalan is Faith Bible Baptist Church. Apang sa madugay ko lang nga ginahambal sa inyo, definitely mag-change kita sa aton name, no, because name is important para sa isa ka entity. Okay, kag i-announce ko later. Hindi na siguro magdugay kung ano ang aton nga bago nga name, pero sigurado nga ina nagakabagay sa aton sa sini nga dispensation sang grace, sang grasya, no? Kag ang aton new schedule sa sunod nga Sunday, no, may ang aton nga worship service maga-start kita 8:30. So sang una, ang aton nga Sunday school amo naga-start sa 9:30, 9 to 9:30. Apang sa sini nga Sunday ang aton nga worship service amo ang maga-start 8:30. So be early, no? Prepare early so that you can come to church to attend sa aton nga Sunday worship service nga maga-start 8:30. Okay? So after that mga kautoran, maga-end kita mga 10 o'clock sa aton nga worship service. That includes na sa aton singing special numbers. Then maga 10:30 o 10 o'clock mag-start na dayon ang aton man nga Bible study or rightly dividing Bible study. Okay? So ato na pag butangan sa bagong ngalan atong ginahimo sa una Sunday school. So let us now call it Sunday Bible study, no? Rightly dividing the word of truth. Okay? So nga man mga turan, because makita naton nga ang need sa aton mga fellow Christians, believers, members of the body of Christ, no? Makatuon kita sa insakto sa Bible through Bible study. Okay? So wala dira sang less important mga turan. Sunday worship is the same as important as the Bible study, mga turan, no? So that is why I encourage you to please come early this coming Sunday. I hope nga and I do believe nga na-miss nyo ang church. So if you really miss the church, let us come early, no? For previous days, Sundays, almost or 2 months, no? Na deprive kita sa aton nga liberty sa pag worship sang aton Ginoo collectively upod sa mga uturan
So naghiwat lang kita sa live stream because of the threat of the COVID-19. Kag apang mga uturan, kabalo kita nga worship is important. Kinahanglan nato inang worship, no? More worship, that less worship. That is why mga uturan, salamat sa sining nga oportunidad nga sa sining nga Sunday makatipo na kita liwat upod face to face, no? Fellowship with our fellow believers sa sina nga lugar. Okay? So, and by the way, gusto ko i-announce mga turan nga sa sina nga Sunday, temporarily mga uturan, wala kita service sa hapon. That is why I am announcing this mga uturan para hindi ka mumubudlayan sa mga nagadala, luto sa pagkaon, kag dito na nagapanyaga. Gusto ko mahibalaan ninyo nga sa sining Sunday or sa mga succeeding Sundays pa nga mag-abot, wala lang anay kita service sa hapon, no? So, ang inyo nga ginaluto sa aga, nga inyo ginadala, ibilin nyo na lang sa inyo balay, kay 11:30 or 12, mag-end kita, then magapuli na lang kita dayon. Okay? Para hindi na kamo mahasol sa pagdala-dala sa inyong mga pagkaon. Okay? So, gusto ko man i-announce mga kuturan nga may mga protocols gihapon kita nga dapat pagasundon, labi na gid mga turan sa protocol sa aton government regarding proper hygiene. So kinahanglan magdala kita sang alcohol kung may ara, okay? Kag face mask, gina-require gid ng face mask amoy na mga bag-o nga normal sa aton pagpangabuhi subong kung sang una motoran, no? Kada lakat mo dala mo gid ang imo pitaka, ano pa nga mga essential nga mga butang sa imo pag-travel subong mga kuturan, tandaan gini nga kada lakata upod nato na aton face mask amoy nang bago nga normal motoran sa aton nga pagkabuhi subong. Then sa church mag-observe man kita sa ang ginatawag nila nga physical distancing. Sa una social distancing, lately mga turang gintawag nila ina nga physical distancing. Okay? So kabay nga nintindihan sa tanan mga turan, kag sa siningaga mga turan I will be speaking mga turan sa message entitled contending, no? Contending for the truth of the gospel of grace. Repeat mga turan, contending for the truth of the gospel of grace. Kag ang aton mga turan text is Galatians chapter 1 verse 1 up to 24, no? Up to 24. So the whole chapter of Galatians chapter 1. So, but mga turan, for the sake of time, ato lamang pagbasahon ang verse 10 sa Galatians chapter 1. Okay? So, akong pagbasahon. So, please, join me sa sining worship service, mga turan, sa pagbukas sa inyong mga Biblia, kabay nga ara gid ang inyong mga Biblia, kag kinahanglan i-practice gid naton ina every time we worship God. Mga turan, ara gid ang iyang pulong King James Version nga Bible, mga turan, no? Kag kinahanglan atong gid pagabasahon. Okay? So, basahon ako diri mga turan, inyo man pagabasahon dira sa inyong mga Biblia, kag silinya diri, for though I now persuade men or God, or though I seek to please men, for if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Let us pray. My Lord nga balaan, we come to your presence this morning, O God, Lord. We know that we are empty, we are nothing. That is why, O God, we submit ourselves to your authority at your disposal, Ginoo, na please, ari ang amon mga lawas nga buhi, imo inigalamiton, imo na inigintubos, sa imo bugtong nga anak si Kristo. Gani, Lord, kabay nga sa sininga aga, kag sa mga inadlaw pa nga amon igakabuhi sa sininga kalibutan,
ini nga mga lawas nga may ara kami mangin makahatag sang glory sa imong ngalan, sa amon pagkabuhi, sa amon Ginoo Lord nga pagipagpupod sa mga unbelievers, sa amon Ginoo Lord nga pagtuon sa imong pulong sa tanan namon nga buhaton Ginoo. Kabay ini nga lawas namon, ining amon kabuhi makahatag sang glory sa imo. Labaw na o God Lord sa amon nga pagtindog, sa amon pagtuo, sa grasya na sa diin nakabaton kami sang kaluwasan, sa mayong balita nagindala sang amon. Naginhimo sang imo bugtong anak nga si Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. And it was announced to us by our Apostle Paul, the Apostle to the Gentiles. Lord, sa sininga aga, sa liwat, akon man ginatugyan sa imo ang mga kauturan nga ara subong, online, watching, naghatag sa ila precious nga time, Ginoo Lord, para lang gid nga imo pulong matun-an nila. Amon ma-apply sa amon makabuhi ang mga instruction nga imo ginbilin sa amon alin sa Romans 2:5. Ang mga epistles ni Apostol Paul nga imo ginpasulat sa iya para mga instruction namon sa sininga time sa dispensation of grace. We are also praying, O God, Lord, for those who are online, Lord, to please may the words that we are going to study makaabri sa panghuna-huna sa amon mga friends, hindi pa nakalabot sa kaluwasan, hindi pa nakabaton, hindi pa nakatuo sa gospel, gaganhimo sang imo bugtong anak dito sa cross sa Kalbaryo nga sa diin kun amon inatuuhan makaangkon kami sa kapatawaran sa amon mga sala. Kag Lord, hindi na kami magakadto sa impyerno. We are praying also, O God, Lord, ayhan may mga believers, members of the body of Christ that are also online, members of other churches, nakabay, ini nga message, O God, Lord, ini nga mensahe sa siningata. Maka supply sang ilang mga kinahanglanon spiritually, and most of all, Ginoo, amon maintindihan kung paano kami nga mga servant nimo magipag-content sa mga sala nga mga gospel nga ginatudlo sa amon para gid lang mag-pervert sining legitimate nga gospel nga ginbilin kag patudlo kay Apostol Paul. May sa liwat among ginatugyan sa imo ang nabili namon nga mga time sa among worship service sa bunga aga in Jesus name. Amen. So mga kuturan, sa atong ginbasa, sa nasilingko na the whole chapter is our text this morning, natungod sa atong topic, sa atong message sa sinigaga, contending for the truth of the gospel of grace. Mga kuturan, always, sa subong nga mga tinion, always ninyo mabatian sa akon. Kung maghambal gani ako sa gospel, mga kuturan, akong ginasiguro, nga ina gospel, makaabot sa inyo pag-intindi whether it is the gospel for the kingdom or gospel of the grace of God for this dispensation of grace. Kaya mo inayang aton nga gospel subong because sa nasiling ko na aton natulaan nga may madamo nga gospel nga ari diri sa Biblia. May gospel diri nga gintawag, nga gin-preach ni Christ, gin-preach ni Paul, o gin-preach ni Peter and other 11 apostles nga ginatawag nga gospel of the kingdom. But mauturan, akon kamo kag aton na naging klaro, isan pa sa aton mga Bible studies, rightly dividing the word of truth every Friday, nga may ara iya gospel of the grace of God, nga ginhatag ang Ginoo para sa aton sa sininga dispensasyon sang grasya, nga sa diin kita maluwas. Kag ina nga gospel among gitawag nga good news. It is good because Jesus Christ did it for us. Siya ang naghimo, siya nag-antos, siya naghatag sa iya kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo, napatay, gilubong kag nabanaw kag nga sa diin kung kita magatuo, magabilib sa sila ang gospel, makaangkon kita sang kaluwasan. Okay? So, mga turan, kag ina nga gospel of the grace of God, mga uturan,
has been attacked, no? Sa masiling naton mga tawo nga gusto mag-destroy isang sinang gospel. Kag makuturan kung aton gila basawin the whole book of Galatians, sabat ini ni Paul or pamaagi ini ni Paul mga kauturan kung paano niya gin content, kung paano siya nakipag-strive, nakipag-away sa pag-apin in defense ng gospel of the grace of God. Because mauturan, in Galatia, during the time mauturan, the region of Galatia, when we speak of Galatia mauturan sa Bible, Galatians, hindi lamang ina nagahambal sa isa ka church sa Galatia, sa isa ka city sa Galatia, but it speaks of the whole region of Galatia. The whole region of Galatia during the time of Paul mauturan is composed of many cities nga ara dira sa region sa Galatia, no? Kag mauturan ang mga believers dito sa Galatia mauturan ginaatake sa masiling naton illegitimate false gospel. Aton diri mabasa mga kuturan, and it is called another gospel which is not another. So mga kuturan, sa siling nga verse mga kuturan aton ginbasa, siling ni Paul that siling niya, for though I now persuade men. Tinya kay nagapangita bala ko sang dapagdampig o sang pag-apin sa mga tao, or gusto bala ko nga apinan ako sa mga tao, manginsikat ako sa mga tao, si ni Paul or God. Definitely mga kuturan, I do believe that Paul mga kuturan, ginsalikway niya, ginbaliwala niya ang praise sang tao para sa iya, ginsalikway niya ang paghanga sa mga tao sa iya, ang pagdampig sa mga tao sa iya mga kuturan, because mga kuturan, ang gusto niya, ang iya gusto nga ang Diyos ara mangin kadampig niya. No? Or do I seek to please men? Unang ita bala ko, gusto ko bala nga dayawon ako sang tawo? Or gusto ko bala nga magdayaw sang tawo? Siling ni Paul, for if I yet please men, I should not be the servant of Christ. So, what Paul is saying actually is that the praise of men, I don't need that, because if I will seek the praise of men, the side of men, I will not become the servant of God. So mga kuturan, in-forsake niya ina. That is why mga kuturan, makita ganin naton nga si Paul sa iya kabuhi, he was, masilin naton, a student of Gamaliel, a rabbi of his time. Then, mauturan, hambal niya dira nga dako ang iya opportunity to become, masiling naton, to become or to have a big name sa sina, mga uturan nga profesyon, nga mangin rabay man siya, mga uturan, sa uli, pares ang iya master nga si Gamaliel, makaangkon siya sa dako nga wealth, makaangkon siya sa fame, makaangkon siya sa maayo nga posisyon sa gobyerno sa Israel, apang ginsalikwa ya ina, mga uturan, because kabalo siya, nga kung iya ina ang kunon, hindi siya mangin servant sang Ginoo. So, mga uturan, Paul preferred to become a servant of God, no, than to please men or to garner the praise of men. But mga kuturan, makita natin, being a servant of God, mga kuturan, si Paul may isa ka trabaho or task, mga kuturan, to contend, mga kuturan, for the truth of the gospel of grace. So, muna diri mga kuturan, kag ini nga chapter mga kuturan, or book actually of Galatians, makita naton mga kuturan kung paano si Paul nakipag-contend sang mga nagdala sang illegitimate gospel, mga kuturan, dito sa Galatia. Sa mga believers sa Galatia, mga kuturan, kag amo ina mga kuturan ang aton mga pagatunan sa subong mga kuturan nga aga. Then mga kuturan,
if you are there, listening sa sining aga mga kauturan, the whole message mga kauturan sa sining aga will be summed up, or I sum it up mga kauturan, by saying this: to protect God's people from trouble of illegitimate gospel, a servant must contend for the truth of the gospel of the grace of God. So mga kauturan, amoy na ang aton makita mga kauturan nga mensahe sa sininga chapter 1 mga kauturan, bilang servant sang Diyos, we have to protect God's people from trouble of the illegitimate gospel. So a servant must contend for the truth of the gospel of the grace of God. Amo nang ginhimo ni Paul, kag amoy na ang aton dapat nga himoon, amoy na ang aton trabaho mga kauturan, because sa nasiling ko na kita mga ambassadors, kita nga mga believers, mga servant, kita nga mga believers, mga soldiers of Christ. And one of our tasks mga kauturan is to defend the gospel of the grace of God. Ngaman mga kauturan, kay amoy na ang object sang mga unbeliever, amoy ng object, nga ara mga kauturan kay Satan to destroy sang sininga gospel of the grace of God. So, what Paul did mga kauturan sa sininga chapter is he contended for the truth of the gospel of the grace of God. Ato mga kauturan tanawon kung paano iniginhimo ni Paul. Paano iyan iniginhimo? Sila niya verse 1, sila niya mga kauturan, in his salutation mga kauturan to the believers of Galatia mga kauturan, sila niya din, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. So mga kauturan, Paul contends for his God-given office or ministry. Mga kauturan, makita natin nga diri mga kauturan, sa sining nga chapter, sa sining nga book, may mga tao nga naga-question sang authority ni Paul, sang iyang pagwali, sang iya office bilang apostol sa mga Gentiles. May mga tao nga nagasaka ang kilay, may mga tao nga nagapamangkot kag naga-question, kag hindi magpati, kag hindi nagatuo, nga ining isa ka tao nga sang una kontra sang Dios, against sa Dios, against sa mga katawan sang Dios, karon ara na nagawali sang kamatuoran, sang gospel, sang dispensation, sang grasya. Hindi sila makapati mga kauturan. That is why they question the authority of Paul's office. And in verse 1, mga kauturan, in his salutation, this is not an ordinary salutation, mga kauturan, but this is also, mga kauturan, to defend, to contend of his God-given office, mga kauturan. So, both sila ko ni Paul, ako si Paul, ako ang apostol, hindi ako gin-install sang tao nga mangin apostol sa mga hintil, sa mga katauhan, no? Apang ang nag-install sa akon bilang mangin apostol, ang akon opisina nga gina-occupy bilang minister, pag-apostol sa sining dispensation of grace, ginhatag ina sang Dios sa akon. What Paul is saying actually is, you have to listen to me. Because my authority came from God. Amo nang butsilingon ni Paul sa sininga salutation. Because many, during his time, questioning about his authority in preaching the gospel of the grace of God. So, mga turan, paano bala ini ni Paul, mga turan, din bala niya iniginkuha ang iya authority nga mangin apostol siya sa mga hintil. Mga turan, let us
Let us read, mga turan, Galatians chapter 2, verse 8. Galatians, the next chapter, mga turan. Makita natin diri niya, for he that wrote effectually in Peter, to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. So mga turan, his office, his ministry, his calling, mga turan, to become the apostle of the Gentiles, mga turan, is not of men, or did not come from men, mga turan, but sa Diyos. Romans 11:13. Romans 11:13. Anong siling niya dira, mga turan? Romans 11:13. So siling niya dira, for I speak to you Gentiles, inasmuch I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Ano mga turan? Sila, I magnify mine office. So mga turan, siya ang nangin apostol sang hintel. Meaning mga turan, Paul is telling the audience, his audience, Paul was telling the Galatians that you should listen to me. You should not listen to the people that brings the illegitimate gospel before you. Amo nang ginahambal ni Paul. Amo nang buot silingon ni Paul. Nga mas dapat ka mamati sa akon because I am the apostle of the Gentiles. Amo nang buot silingon ni Paul. Sa silingan, verse 1, mautoran. No? Ya, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised Him from the dead. Sino ang naghimo sa iya apostol? Sino naghatag sa iya sa iyong opisina? Just like saying bala Paul, ariyo pa bro ang taga di kwarto, Polo, himuon ko ni opisina mo. Amo na, mga kuturan. Then, mga kuturan, makita natin, ang naghatag sa iya, Jesus Christ, and God the Father, who raised Jesus Christ from the dead. God Himself. So, not only Paul, mga turan, contended for his God-given ministry, but also Paul, mga turan, contended also for the function of his office. Kung ano ang iya trabaho, mga turan, wala man lang si Paul ginbutang sang Diyos para maging apostol, mga turan, para mangin, masilin naton, apostol, kag magpungko. No. Ang iya office nga ginhatag sa iyo, his God-given office, mga turan, has a function. Mga turan, basahin natin Romans 15, verse 16. Romans, kung ano ang function sa office ni Paul. Romans 15, verse 16. Sila nga diri, mga turan, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles. Mga turan, listen to this. Ministering the gospel of God. What was Paul's function, mga turan? What was Paul's office function? Ministering the gospel. Amo ina ang purpose, amo ina ang function sang office nga ginhatag sang Dios, sang trabaho nga ginhatag sang Dios kay Paul. Agod nga si Paul maka-minister sang pulong sang Dios to the Gentiles. Mautura na tabla? Ano ang balik diri? Romans 15, diba ito taha? Siling ang turan? Dire, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. That was Paul's office function, to minister the gospel
the gospel of the grace of God to the Gentiles. Not to the Jewish people, because they rejected Jesus Christ. They stoned Stephen. When Stephen, mga kauturan, offered to them through the Holy Spirit the final offer of their Messiah, to believe their Messiah. So after that, mga kauturan, God, called or saved Paul on his way to Damascus, revealed unto him the mystery gospel, the mystery program, the gospel of the grace of God, mga kauturan, for the Gentiles. Para sa aton nga mga hintil. That was Paul's function, mga kauturan. That was Paul's office, function, to minister to the Gentiles, to tell the Gentiles about the gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, mga kauturan, so that the Gentiles can now be partaker of the salvation of God through His grace. No? So, but mga kauturan, makita naton nga this gospel nga ginaminister ni Paul to the Gentiles, mga kauturan, gusto nga gub-on sang iban nga tawo. Mga kauturan, and listen to this, mga kauturan. Bisan subong nga panahon, ini nga gospel of the grace of God that was preached by Paul, mga kauturan, that was revealed to him by God, mga kauturan, continually, mga kauturan, gina-destroy sang mga katawhan, gina-pervert sa mga katawhan, kag ina nga pag-pervert nila, nagahatag trouble sa mga katawhan, mga kauturan. That is why, mga kauturan, kung si Paul nakipag-contend, mga kauturan, sang iya panahon, tungod sang sining pag-pervert sang gospel sa iya panahon, we as believers of today, mga kauturan, servant, soldier, and ambassadors of Christ, it is our task also to contend for the truth of the gospel of the grace of God. Amo man ina ang atong baruganan, amo man ina ang atong tindugan, amo ina ang atong ipaglaban, amo ina atong strive, i-fight, nga ina nga gospel of the grace of God ma-maintain sa panghuna-huna, kag kasing-kasing, nga mangin matuod sa mga believers, mga kauturan. Mga kauturan, listen to this. Ang mga believers sa Corinthians during the time, gina-threat sila, mga kauturan, not of COVID-19, but they were threatened, mga kauturan, by the false doctrine, by the gospel that was called by Paul another which is not another. Amoy nang dako nga threat, mga kauturan. Kung ang mga katawhan subong, mga kauturan, sa bilog nga kalibutan was threatened, mga kauturan, or is threatened by the COVID-19, by the coronavirus, mga kauturan, bali wala ina, mga kauturan, sang pag-threat or sa pagplano ni Satan kung paano i-destroy ang matuod nga gospel sa sining dispensasyon sang grasya. That is why, mga kauturan, hindi kita magsiling nga aton lang inipabayaan. Let us respect their faith. Let us respect their belief, mga kauturan, because that praise, mga kauturan, cannot be found in the epistles of our Apostle Paul. Si Apostol Paul ay nagsiling sang nakita niya, kag nabatian niya, nga ang gospel of the grace of God is being threatened in Galatia, mga kauturan. He did not write to the believers of the Galatians, mga kauturan, and said, just respect their belief. No, mga kauturan. That is why kung ikaw, pastor, kung ikaw nag-claim nga preacher, man of God, preacher, servant of God, ambassador of God, soldier of God, mga kauturan, hindi ka dapat maghambal. Let us respect their own belief. Kung ang gospel sa sining dispensasyon sang grasya, ginakontaminate na, ginapervert na sang mga ginasiling naton, preacher, prosperity gospel preacher, or preacher nga ang Diyos nila ang ilamang tiyan. Nga man, mga kauturan,
Hindi mo lang ginhambal ni Paul. Siniya, ipakig-away naton, labanan naton, aton i-assert, i-contend naton, makipag-contend kita, nga ma-maintain ang truthfulness sang gospel of the grace of God. Mga kuturan, amo na ginhimo ni Paul, amo man ang dapat natin himuon, mga kuturan. To contend, mga kuturan, contending, the word contending, mga kuturan, to fight in opposition of that another gospel. In opposition to that another gospel. To strive or to fight in opposition to that another gospel. To assert or maintain. Amo ng word nga contending means, mga kuturan. So, in verse 6, mga kuturan, to 10, in verse 6 to 9, mga kuturan, or 8, makita natin dira, mga kuturan, kung ano ang ginhimo, what Paul did, mga kuturan, to contend against this another gospel. Sila niya diri, mga kuturan, padayon na kita sa verse 2, and all the brethren which are with me unto the churches of Galatia, grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. So, in these two verses, mga kuturan, ipakita ni Paul nga he was not alone, mga kuturan, by the time he wrote this letter. There was believers that was with him. But it doesn't mean that these believers, mga kuturan, upod or nagahatag sang ideya kay Paul kung anong isulat. It is only, verse 2 is only a courtesy to those who were with him during the time. But in verse 3, sila, grace be to you and peace from God. Mga kuturan, kung man-notice ni mo, mga kuturan, na sa kada epistol ni Paul, ara ginining word nga grace. Mga kuturan, matuod gid man nga si Paul is the apostle of the gospel of the grace of God. For, mga kuturan, kung imo lang basahon ang epistol ni Paul, hindi gid nimo madula sa iya mga sinulatan ang grace and peace. Why grace and peace? Because, mga kuturan, the truth is that you cannot have peace if you don't have grace. That is why una gidanay ang grace, mga kuturan, because if you have grace, there will be peace sa imo nga kabuhi, mga kuturan. Then sila niya, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present world, evil world, according to the will of God and our Father. So, mga kuturan, Paul in this verse, mga kuturan, kung aton lang basahan, makasilin lang kita nga, it is a simple verse. The truth, we know the truth about this, that God hath given himself for us, for our sins. But, mga kuturan, Paul as a lawyer was establishing his argument. Gina-establish na ni Paul ang iyang argumento nga makita naton sa verse 6. Sa verse 6, mga kuturan. No? Sino nga diri? Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world. Mga kuturan, kung makita nimo, mga kuturan, sino nga diri? In verse 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ. Makuturang tabla. How soon, makuturan, they remove their faith from the one who gave himself to them, makuturan. Makuturan, makita natin how intelligent Paul was, makuturan, by establishing his arguments, makuturan, to the believers of Galatians by reminding them that the one who made me an apostle
was the one who gave himself for you and for me, for our sins. Kag mauturan, na-amaze si Paul, makadali man sa inyo naghalin sa iya. Wala nyo giging consider ang ginhimo niya. No, mauturan? So sila niya dire, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. What Paul is actually establishing, mga kauturan, is that the one who gave himself for our sins, for you and for me, that he might deliver us from this evil world, niya, the glory, all the glory, is for him. Sinabi niyo? Verse 5, to whom be glory forever and ever. Mga kauturan, ilang taon lang pala? After we got saved, mga kauturan, one of the purpose sa atong kabuhi is to give glory to God. But mga kauturan, this gospel nga nag-abot, mga kauturan, sa mga taga-Galatia, why sing ginahimo kundi maghatag trouble sa ila, kag mag-steal sang glory nga dapat lamang tani sa Dios, sa isa nga napatay para sa ila sala. But this gospel, which is not another, according to Paul, mauturan, was there to steal the glory, mauturan, that are only afforded to God. Nga para lang tani sa Diyos, nga glory. That is why, mga kauturan, Paul did not waste time, mga kauturan, sa pag-contend, sa pagpakig-away, sa pagpakiglaban sa sininga gospel, mga kauturan. Why siya napabaya? Why siya nasiling abay? Ila ng ila believe, ila na iya believe, ila na iya sa labton, nga mga kauturan, often, mga kauturan, mabatian naton sa mga so-called pastor sa sininga panahon. Ti ila na iya believe, ba ilang sila? Ako ni diya karonya, ako ni diya teritoryo, ako ni diya masunod, ba ilang tuya sila sa ila? No, mga kauturan. Hindi amo ina ang dapat naton mangin batasan, mangin ugali, every time makakita kita sang isa kahitabo nga ang gospel of the grace of God ginatamasa, ginalapak-lapak, ginapakahuyan. We as ambassadors, as soldiers of Christ, as servant of Christ, mga kauturan, should contend for the truth of the gospel of the grace of God. Hindi natin pagpabayaan. Hindi kita yung magsiling nga, okay lang na, basta damo lang yung offering ko, damo lang yung tithe siya, okay lang na, nada mahigkuan ang gospel, nada ma-pervert ang gospel, basta damo lang offering, which is, amo lang nanging batasan sa mga so-called preachers of today, pastors of today, leaders of the church of today. Do you think, mga kauturan, amo ina ang aton mangin ugali kung makakita kita sang sini nga mga hitabo nga ginapakahuyan ang matuod nga gospel sang dispensation of the grace of God? Ang kasubo, mga kauturan, is that ang nagasiling nga churches of today, kalabanan, amuman ang nag-pervert sang gospel of the grace of God. So, mga kauturan, sila niya din, Paul did not only contend, mga kauturan, for his God-given office, but, mga kauturan, number 2, Paul unwrapped the foolishness of the illegitimate gospel. Mga kauturan, hindi lamang ang itong contend ni Paul, ang iya office, ang the function of his office, mga kauturan, but also Paul contended, mga kauturan, against the so-called another gospel by unwrapping the foolishness of the illegitimate gospel. Buksan kwaan sang putos ang pag-disguise sang sining
illegitimate gospel, mga uturan. Agod ini ma-expose sa mga believers, kag makasiling ang mga believers, yes, inigali nga gospel is a false gospel. Amo na dapat mga uturan naman na aton himuon, aton i-unwrap, aton buksan, aton i-expose ang mga kababalaghan, ang mga kalain, ang mga hindi amo nga doktrina sa sininga gospel, mga katuran. Sininga illegitimate gospel. So, ano bala ang ginahambal? Ano bala ang ginahimo? Ano bala ang ara sa sininga illegitimate gospel, mga katuran? Number 1 or letter A, ha? Sininga diri, which is not another. Sininga mga katuran, in verse 6, sininga, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Verse 7, which is not another. Which is not another. So, butsilin ni Paul, mauturan, the word I marvel, mauturan, butsilin ni Paul, I am amazed. Na-amaze ako that ye are soon. Mga katuran, kung siguro for so many years, mga katuran, bantis nakita ini ni Paul nga nag-turn away sila sa gospel of the grace of God, basi hindi man si Paul makasiling nga na-marvel ako or I am amazed. But, mga katuran, let us note this, mga uturan. Siling ni Paul, I marvel that ye are so soon. So kadasig kuno sa ila. Meaning, mga uturan, some of them, or many of them, mga uturan, believers in Galatians, mga uturan, in Galatia, bago pa lang nila na-enjoy ang truth of the gospel of the grace of God. Na-save sila sa prinsipyo sang grasya, nga wala sila may ginhimo, ila ginagintuuhan, ina ginhatag lang sang Diyos sa ila lang gintuuhan, ila lamang ginsaligan. Kag nga kaluwasan, ila na enjoy. But it was too soon. Madali lamang nga panahon, mga uturan, siling diri. That is why it amazed Paul, mga uturan, to consider, to see the believers in Galatia that they were so soon removed from him that called you, from him who died for your sins. Nakadali sa inyo magbiya sa iya, siling ni Paul. Nakadali nyo ginbuyan ang grasya, ang prinsipyo sang grasya, siling diri, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Ano bala? What are the things that we can find, magturan, in this illegitimate gospel? Letter A, magturan, which is not another. Magturan, ini nga gospel, magturan, nga gina-preach dito sang iban nga mga tao other than Paul, magturan, this gospel is a different gospel. It is not really another gospel at all. This is not another gospel of the same kind. But mas silingon, magturan, listen to this, magturan. Si Paul nagsiling, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Mga kuturan, kung ini nga verse, why nasang sugpon sa verse 7, nga nagasiling, which is not another, mga kuturan, malibog ang aton ulo. Because the word another, mga kuturan, can also mean another of the same kind, which is acceptable, or another which is not the same kind, or of not of the same kind. But mauturan, Paul mauturan in this
verse makturan, sila nga, which is not another gospel. Paul makturan is saying that this gospel that being preached to you, believers in Galatians, by other people, this is not another gospel of the same kind. But sila ni Paul, lain gid niya, different gid niya nga gospel. Ha? This gospel cannot be an alternative gospel to the legitimate gospel that I preach unto you. That was Paul, mga turan, was saying to the Galatians. Nga ini nga gospel nga gina-preach sa inyo sang iban nga tawo, hindi niya pwede nga mangin alternative sang legitimate nga gospel nga akon ginabwali ka ginatudlo sa inyo. Ha? Mga turan, kay nga aman, kabalo ko mga turan, kadamo sang gospel subong other than the gospel that was preached by Apostle Paul. Kadamo sang ginawali subong nga gospel sang mga pastors. Other than the gospel that is found, mga turan, in Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Kadamo pag sila yung gospel subong gina-preach. That is why, mga turan, we have to contend. Ha? The truth of the gospel of the grace of God. Oh? This is not another gospel of the same kind. But it can never be an alternative. It can never be a replacement to the gospel, to the legitimate gospel that I preach to you. Amoy nang ginahambal ni Paul sa sinang verse mga turan. Ha? But sila mga turan, ang gospel nga ginahatag, ginawali sang ibang nga tao dito mga turan, hindi pareho sang gospel nga ara dira sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 5. Kag sila ni Paul, it is not good news. Mga turan, it is not good news because what is gospel actually? Actually, gospel means good news. But sila ni Paul, there is no good news in it. Only bad news. Ang dala sila ang gospel para sa inyo. Ano pa kita makita natin mga turan? Nga ara sa sininga gospel. Sila niya dire mga turan, niya, but there be some that trouble you. Mga turan, tanati ini. Paul is saying that ini nga gospel, why isang kaayuhan nga madala sa inyo, kundi trouble lamang ang ihatag sa inyo. Trouble lamang ang madala sining ang gospel sa inyo. Wala sang kaayuhan, wala sang good news nga madala sa inyo, kundi mga turan, trouble. Ang nagadala sini, yes. Ang nagadala sini ang gospel could be sincere in preaching about this gospel. He could be very sincere. He could be very charismatic, mga turan, nga kadamo sang mga tao nga na-full niya dito sa panahon sa Galatia, sa panahon ni Paul. Nga ini mga turan, prompted Paul to write this letter to the Galatians, mga turan, to correct them, to contend for the truth of the gospel of the grace of God, and to fight against this gospel, mga turan. No? So, ang mga nagadala sining nga gospel, sining which is not another gospel, na siling ni Paul Mauturan, are very charismatic and are very sincere, nga hindi, kung kisa daw hindi naton makita, nga lain gali ini nga gospel. Nga ini gali nga gospel nagadala sang trouble sa kabuhi sa mga believers. Labaw na gid sa mga unbeliever nga magtuo sini sa ila. Because this gospel will just lead you to hell. So, mga turan, that is why dili natin makita sini mga turan nga verse, some that trouble you, or this gospel will just give you trouble. Dili natin makita how resourceful Satan is, mga turan. Sa paggamit sa mga katauhan, mga turan, charismatic people, very eloquent people, mga turan, to preach this gospel
which is not another gospel. A gospel that cannot be an alternative to the gospel, to the legitimate gospel preached by Apostol Paul, Mauturan. So, thirdly, Mauturan, ano makita natin sininga gospel? Sininga, this gospel, sininga, not only will bring you trouble, but this illegitimate gospel, no, will pervert the gospel of Christ. The word pervert, Mauturan, will distort the gospel of Christ. Ha? Pervert, Mauturan. No? Ang bot silingon ni Paul, Mauturan, is that ini nga gospel, ha, will distort. Meaning, Mauturan, the people that went there during that time, Mauturan, did not bring sa masiling naton bag-o nga ngalan, did not bring bag-o nga pamaagi, kag nag-present sang gospel, nga amoy ni amon niya gospel, masipol ya may gospel man nga iya. But Mauturan, kung imo tan-awon ini nga gospel, daw pariho man sina nga gospel, apa Mauturan, gin-distort, kag gin-pervert lamang ini nga gospel. Meaning, Mauturan, ha? Ini nga gospel, daw puro pariho man sa gospel ni Paul. Ha? Then sila niya diri Mauturan, ha? Sila niya, the gospel of Christ. Ini Mauturan nga praise, nagapakita sa aton, because there are people that are arguing, Mauturan, about the gospel that Paul preaches. Sila niya, si Paul nang angkon gospel. May gospel siya, sila niya, may gospel. Mauturan, when Paul said, Mauturan, his gospel, he do not actually mean, Mauturan, nga may ara siya nga gospel. Because sila niya diri, Mauturan, the gospel of Christ. Meaning, Mauturan, the gospel that Paul preaches actually is the gospel of Christ. No? That is why, Mauturan, nasa Romans chapter 2, sila niya, you will be judged. He was referring actually the gospel of Christ that Christ gave unto him, revealed unto him to be preached to the Gentiles. Amo na nga gospel ang ginamit ni Paul, no? Sila niya would pervert the gospel of Christ. Panguturan, mamangkot ko sa imo. Why would anyone want to pervert the gospel of Christ? Why would anyone want to pervert the gospel of this dispensation of grace? Mga kuturan, nobody want to distort, to pervert the gospel of the kingdom. Nobody would want to distort and pervert the gospel during the time of tribulation. Because may gospel man bara dira, may gospel man sa Matthew, Mark, it is called the gospel of the kingdom. But mga turan, everybody, even in our time today, mga turan, even in the time of Paul, mga turan, everybody want to pervert the gospel of Christ, of the gospel of the grace of God. Why, mga turan? Kung kisa daw kabudlay sa aton ina maintindihan, nga gusto sang mga tao i-pervert ang gospel of the grace of God, mga turan. It's hard to understand. But, mga turan, you know, there is something about the message of the gospel of the grace of God. May something dila, mga turan, no, sa message, sa gospel of the grace of God, that we can say is deeply offensive to human nature. Kung ano itong nakaturan? There is something in the gospel of the grace of God that deeply
offensive to the human nature. What are these, mga kauturan? What are these things? Nga offensive sa human nature. That is why gusto sang tao i-pervert ang gospel of the grace of God. Mga kauturan, tandaan na gini. To understand this, mga kauturan, we should first understand what the true gospel of the grace of God. Kaya mga kauturan ng tabla, damo gani subong gospel nga ginapresent ang mga tao. Damo gospel nga ginpresent sa time ni Paul, mga kauturan, even sa mga taga-Galatia. Why labot sa gospel of the grace of God, may nag-present pagid sila sa gospel. That is why Paul contended against this gospel, mga kauturan. Then, mga kauturan, let us to understand these things. We should first understand what the true gospel of the grace of God. And the true gospel of the grace of God, mga kauturan, is only found in the book of Corinthians, chapter 15, verse 1 to 4. And let us read it, mga kauturan. Let us read it, mga kauturan. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. So silinga diri, mga kauturan. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. We should have to keep in our memory what Paul had preached unto us, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you, this is it, mga kauturan, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. That is the true gospel of the grace of God. There is none others, mga kauturan. There is none other nga masiling pa naton nga gospel of the grace of God. Yes, there is another gospel, gospel for the kingdom, gospel, everlasting gospel during the time of tribulation. But in this dispensation of grace, mga kauturan, in this but now period, mga kauturan, the body of Christ, the only gospel, mga kauturan, is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Nga kung ikaw magatuo sina, you will be forgiven all of your sins. Okay? And because of that, heaven is yours. Okay? So, sa nabasa natin, mga kauturan, what is there? Anong ara sa ato nabasa bagulang sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4? Anong ara dito nga ang mga katawhan nga halos tanan gusto ila i-pervert nga gospel? What is there that is offensive to human nature? There are three things, mga kauturan. First, nga gusto nila i-pervert. Ano ining tatlo kabutang ara sa gospel? Ara dira sa message sang gospel of the grace of God. First, the gospel of the grace of God offends our pride. Amo ina nga gusto naton sa mga tawo i-pervert, kay ang gospel of the grace of God offends our pride sa atong bugal. It tells us we need a Savior. And mga kauturan, daw hindi ina mabaton sa mga katawhan, kung hambalon mo siya, you need a Savior. Because gusto niya magaling siya. Amo na yung tanaw sa tao siya kagalingon. And that we cannot save ourselves. Daw hindi iya mabaton sa mga tao, na hindi niya maluwas ang iya kagalingon.
Gusto niya siyang hari sa iya kaugalingon. Ha? Daw hindi niya inamabaton nga siya nagakinanglan sang isa kat Savior nga magadala siya sa langit. Kay gusto niya ang iya kaugalingon amo magadala siya sa langit. Ha? It gives no credit to us. Ha? Makita nato dira mga turan, no? Sa gospel nga naga-offend sa aton pride mga turan, tungod ang gospel of the grace of God, why give my credit nga ihatag sa aton? Nagapakita ina sang aton pagkawala-wala, mga kutoran. Nga why give kita gali sang mahimo, it is all the work of Jesus Christ, mga kutoran. Kag ina daw hindi mabaton sang tao, kag nangin offense ina sa iya pride, that is why gusto sang tao i-pervert ina nga gospel of the grace of God. Second, mga turan, nga makita naton sa sini nga gospel. The gospel of the grace of God offends our wisdom. Paano man na, mga turan, nag-offend sa aton wisdom? It saves us from something many consider foolish. Mga turan, daw hindi makapati ang mga tao, mga turan, nga ang Diyos, foolishness ini para sa mga tao, nga ang Diyos nangin tao, napatay sang isa ka humiliating death, napatay sang isa ka disgraceful nga kamatayon, ha? On behalf of me? Amoy na ang Diyos? Daw hindi ko na mabaton, daw hindi ko na matuhan. That is why gusto i-pervert sa tao ini nga gospel. Gusto niya dugangan. Okay maluwas man ko sini, pero ari idugang ko daw. Diba? I-pervert. Ang pagdugang mo, mga turan, or ang pagbuhin mo sa sini nga gospel is already considered perversion of the gospel or distortion of the gospel of the grace of God. Thirdly, mga turan, na makita naton sa sini nga gospel, nga gusto ini sa mga katawhan i-pervert, the gospel of the grace of God offends our knowledge. Our scientific knowledge, mga turan. It tells us to believe something which goes against scientific knowledge. Ano ba lang scientific tayo nga nabalaan, mga turan, ha? Ang tao, pagkatapos mapatay, then wala na siya. Amo na yaton pagkaintindi. That is science, mga turan. That is, it is called scientific knowledge and personal experience. Why? Because din tabala naka-experience ng may tao ka na banhaw, wala, di ba? That is why daw hindi kita makapati sini mga turan. Ha? Hindi kita makapati that the grace of God, mga turan, can save us doing nothing while we are doing nothing. Just believing the gospel. So, it tells us to believe. Ha? Ang gospel sang of the grace of God nagatudlo sa aton sa pagtuo sa isa ka butang nga kontra sa aton nahibaluan sa siyensya, kontra sa aton na experience kay way pa kita naka-experience nga may buhi nga nabanaw nga nagtindog, mga katuran. Ha? Apa, mga katuran, ini nga gospel of the grace of God, isa ka tao nga napatay nga si Kristo Jesus, mga katuran, nagbangon halin sa minatay, kag nagsuksok sang glorious nga lawas, kag nagkabuhi nga hindi na mapatay liwat. Amoy na, mga katuran, ang tatlo ka mga rason makita naton nga nga gusto ini i-pervert sa mga katauhan, ini nga gospel of the grace of God. Danabulayan din sila magbaton. Mga katuran. No? Ba't, mga katuran? Paul, mga katuran, makita naton nga nag-argue, nag-contend, mga katuran, against that illegitimate gospel, mga katuran, correctly and passionately, mga katuran.
Then mga katuran, in verse 8 and 9, in verse 8 and 9 of Galatians chapter 1, mga katuran, ang aton dira makita is actually, mga katuran, the solemn judgment or the solemn curse to those who perverted the legitimate gospel of the grace of God. Sila niya diri mga katuran. Yeah. But do we or an angel from heaven, mga katuran, consider this ha. Paul's office, mga katuran, came from God. God designated Paul to become the apostle. But, mga katuran, sila niya diri in verse 8, but though we, he includes himself, mga katuran, or an angel from heaven, or even heavenly beings, mga katuran, preach another gospel, any other gospel, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Mga katuran, tandaan tingin. Kadamo sang gospel subong mga katuran nga ginatudlo sini atong panahon. The only gospel is the death, burial, and resurrection. But there are so many gospels, mga katuran, being used by people, the so-called preachers of the grace of God, mga katuran, nga ginagamit nila to distort and, mga katuran, pervert the true gospel of the grace of God. What are these gospels, mga katuran? By saying, mga katuran, listen to this. They pervert the true gospel of the grace of God by saying, okay, let us believe the death and burial and resurrection of Jesus Christ, but you need to be born again in order for you to be saved. That is a very different gospel. Okay, you have to believe to the death, burial, and resurrection of Jesus Christ in order for your sins to be forgiven. But you have to confess first your sins. Mga katuran, confessing your sins, mga katuran, cannot save you. It is not a gospel. It is a perverted gospel, mga katuran. There is no good news in it, mga katuran. Confessing your sins, mga katuran, is like indicting yourself. But the true gospel of the grace, mga katuran, does not impute sin, but it forgives sins, mga katuran. That is why, mga katuran, makabati ka gani sang pastor nga nagasiling, maluwas ka kung ma-born again ka na, maluwas ka kung i-confess mo ng imo sala, maluwas ka kung mag-repent ka sa imo sala, mga katuran, amo ina ang mga perverted gospel, mga katuran, ang mga words nga ginagamit nila sa pag-destroy, sa pag-distort, sang tuod-tuod nga gospel ni Kristo. Because, mga katuran, listen to this, it is very clear in 1 Corinthians chapter 15 that the only gospel, mga katuran, is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Na kung patihan, tuuhan mo ina, makaangkon ka na sa kalawasan. You don't need to confess your sin, mga katuran, in order for you to be saved. You don't need to repent of your sins, mga katuran, in order for you to be saved. Just believe. You don't need to be born again, mga katuran, because you cannot be born again, mga katuran. Only the nation Israel can be born again. Hindi ka kailangan manging sheep, mga katuran, para lang maluwas ka. Because you can never be a sheep, mga katuran. Ang sheep lang, mga katuran, ang mga Hudiyo lang, ang mga karneros ng Diyos. Ikaw yung Gentile, dogs, goat, ang imo yung title, maginhatag sa Diyos sa imo. But the grace of God, mga katuran, was so amazing. Nga ikaw nga dog, nga ikaw nga goat, mga katuran, has been forgiven of your sins because of what Jesus Christ did on the cross 2,000 years ago.
That is grace. Mauturan. Amoy na ang gospel of the grace of God. Hindi na dapat dugangan, hindi pwede buhinan, or else, mauturan, it is no longer the gospel of the grace of God. Kabay nakuha natin mauturan. Then thirdly, mauturan, how Paul contends against the illegitimate gospel that was preached to the believers in Galatia, mauturan. First, he contends for his God-given ministry. Number 2, he unwrapped the foolishness of the illegitimate gospel. Then, mauturan, number 3, mauturan, he honestly disclosed the source of his message. Mauturan, rightly among the mauturan, no? Rightly dividing the word of truth is not new. The thing is that we did not listen to God. Pasiling sila, pastor, bago naman na yung natudlo mo, rightly dividing. Mauturan, hindi niya bago. The truth is that the word of God has been perverted and distorted by the devil. That is why, mauturan, the author of many translation, kung imo lang itanon, mauturan, is the devil. Nga man. Because in other translation, mauturan, other than King James Version, 60:11, mauturan, hindi nimo makita ang word nga study sa 2 Timothy 2:15. Ang word nga rightly dividing the word of truth, hindi nimo makita. Nga man, mauturan. Because, mauturan, Satan devises a plan, mauturan, to cover up and distort the true gospel of Jesus Christ, of the grace of God. Gusto niya nakuha para di makita. That is why, mauturan, rightly dividing the word of truth, mauturan, is not new because it is there in the Bible, mauturan, before you are born. Before, mauturan, nagkalatao kita. Pagkatapos ang kainon, mauturan, sang word of God, sang gospel nga gipasulat sang Dios, mauturan, most especially sang gospel ni Paul, mauturan, Romans to Philemon, tandaan natin, mauturan, nga ang rightly dividing, the instruction for us to rightly divide His word was already there. Apang tungod sa katamad sa mga pastor to rightly divide the word of God because they only depended, mauturan, sa mga theologians, sa mga Bible schools, mauturan, but they did not study of their own, mauturan, amo ng result. Kung ano ka nga denomination na graduate, amo na imo nabalaan nga doktrina. Hindi doktrina sang Bible ang nabalaan mo. Kung dito ka nag-graduate sa Pentecostal nga doktrina na balaan mo. Kung nag-graduate ka sa UCCP nga doktrina na balaan mo. Pag nag-graduate ka sa Katoliko, nagpari ka, pagkapari ang nabala doktrina sa Katoliko. Apang mauturan. Pag nag-graduate ka sa Bible School ng Baptist denomination ang balaan mo. But actually, why nagtuon sa pulong sa Ginoo, rightly dividing the word of truth. Then, mauturan, if you do not know how to rightly divide the word of God, hindi mo maintindihan, mauturan. Ini yung mga ginpanghambal ni Paul. But, mauturan, in his defense, mauturan, against this illegitimate gospel, mauturan, to his letter to the church or to the believers in Galatia, Paul, mauturan, contended by honestly disclosing the source of his message. Mauturan, din bala naghalin ang message ni Paul. Siling niya, you have to listen to me. I am the apostle of the Gentiles. I am the apostle designated by God to minister unto you the gospel of the grace of God. The source of it, the source of my message, siling ni Paul, mauturan, why naghalin sa tao? In verse 10, siling niya,
In verse 10, for do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. But, verse 11 mga turan, I certify you. Mga turan, Paul is saying, mga turan, is issuing a certification. Just like, mga turan, when you go to the attorney or to any office and ask for the certification. Sino ni Paul, mga turan, I certify. This is my certification about the truth of this matter. Siya mo lang, sila ni Paul, I certify you, brethren, ginapamatud-an ko sa inyo, mga kauturan, that the gospel which, sila niya din mga kauturan, was preached of me is not after man. Hindi niya naghalin sa tao. Hindi niya pareha sinang illegitimate gospel nga ginatudlo sang iban dira sa inyo, nga iya lang na isang tao. But sila ni Paul, it is not of man. Verse 12, for neither receive it of man. Magturan, basa mayo. For neither the gospel of the grace of God that was preached by Paul, it was neither received him of man, neither was I taught it, but the revelation of Jesus Christ. Who was the source of his message, mga turan? It was Jesus Christ. Jesus Christ revealed unto him. Mga turan, the message that Paul preaches, mga turan, did not come, mga turan, from the 12 apostles. It did not come from Peter. It did not come from James, from John, or the other 11 apostles, mga turan. But it came from Jesus Christ. It was revealed to him by Jesus Christ. That was the source of his message, mga turan. That is why we have to listen to Paul. Because he is the appointed apostles of God to us Gentiles. Nakuha natin, mga turan. Sino yan, mga turan? In verse 17, mga turan, neither went I up to Jerusalem. Sino yan? Verse 15, let us start verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace to reveal His Son in me. God the Father revealed Jesus Christ to Paul. To reveal His Son to me, in me, that I might preach Him among the heathen. Mga turan, sa diin sang Diyos ginapapreach si Jesus Christ kay Paul among the heathen. Amoy na ang mga tao nga ginapabwalihan ni Paul sang sining gospel, not the gospel that was preached by Peter. Mga turan, kung ang message nga ginapreach ni Paul parihas ang message nga ginapreach ni Peter, nga wala yagin pakadto si Paul dito kay Peter para mag-Sunday school, para mag-Bible school kay Peter. Ang ginhimo is ang Diyos siya mismo ang nagtudlo kay Paul, ang nag-reveal kay Paul, kay nga man, the message, mga turan, that he is about to reveal to Paul, mga turan, is different from the message that he already revealed to Peter. Simply as that, mga turan. Simple as that. That is why, mga turan, makita natin dayon why God saved Paul. Nga may ara naman ka 12 apostles. Nga pwede naman tani niya to sugon. But because, mga turan, of the different orientation and message that was taught to the 12 apostles, mga turan, He saved his number one nemesis soul and revealed to him the glorious mystery of the gospel of the truth of God. Amo na, mga turan, na natabo.
Mga kauturan, that is why, mga kauturan, Christians, listen to this. Why ka ginluwas ang Ginoo just to sit? Why kita ginluwas ang Ginoo just to wait for the rapture, mga kauturan? The number one purpose nga ginluwas kita sa Diyos, mga kauturan, not because so that we can be a population of heaven. No, mga kauturan. Because you don't deserve to get into heaven. Because you are a sinner. The number one purpose of Jesus Christ, why He saved you, so that He can make you an ambassador, a servant, and a soldier to contend, so that He can use you to contend against the illegitimate gospel that are being preached by the false pastors, by the false teachers from the time of Paul until today. That is why, mga kauturan, if you are saved, if you know you are saved because you believe the gospel of the grace of God, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, listen to this. Kung makabati ikaw sang iban nga nagadugang pa, nga ang gospel kinahanglan maborn again, kinahanglan i-confess mo imo sala para maluwas ka, kinahanglan mag-repent ka imo sala, that is a perversion of the gospel of the truth of God. What you should do, mga kauturan, is to do what Paul did, mga kauturan. He contended against that perversion, against that illegitimate gospel. Nakipag-away siya dira, mga kauturan. Nag-strive siya nga ina madula kag ina nga gospel ma-eliminate, mga kauturan, sa dughan kag panghunahuna sa mga believers. That is why, mga kauturan, that is what I am doing right now, teaching you, rightly dividing the word of truth, mga aman, mga kauturan, so that, mga kauturan, ang aton salvation, mga kauturan, hindi ma-pervert, hindi ma-contaminate sa sinang mga sala nga doktrina. Because, mga kauturan, the only gospel that can save you, mga kauturan, is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Believing on that, mga kauturan, you will be forgiven of all of your sins. And because of that, you will go to heaven. That is why, mga kauturan, kung ikaw, believer, nga nagatuo sang matuod nga gospel of the grace of God, servant of God, soldier of God, ambassador of God, it is our task to contend against that illegitimate gospel. Hindi na niya pwede nga masilingan ta, let us respect their belief. That is wrong. Amo bala na mabasa ta kay Paul? No. Si Paul na nga budlay para labanan ina nga mga sala nga doktrina. Gani, mga kauturan, kung ikaw, isa ka believer nga nagtuo sa matutuod nga gospel of the grace of God, join me, mga kauturan. Let us join Paul, our own apostle, mga kauturan, in contending against this illegitimate gospel. If you are a servant of God, if you are a soldier of God, please, damo sa mga katawhan ang nagakadto sa impierno tungod sinang sala nga pagtudlo. Ang tawo matuo sa gospel tapos kinahanglan ma-born again. Kinahanglan mag-confess ang iya sala. Mga kauturan, balon talang ka. Maubos mo lang confess ang imo sala adlaw-adlaw, ambot lang kung maubos mo gid. Kay kada oras halos makasala ka. How about kung nalipat ka pag-confess ang imo sala, napatay ka? Meaning you are not saved. Because kung ang imo salvation nagadepende sa pag-confess ang imo sala, then mga kauturan,
Subong way kasala, buwas nakasala ka. Nakasala ka alas 6 sa aga. Napatay ka alas 4 sa hapon. Way ka pa nakapangamuyo. Kaya way pa magabi. Paano karon to imo sala? Kaya napatay kang walang pangayo sa sala. Hindi ka luwas? Autoran, hindi inaamo ang gospel of the grace of God. Once you believe the gospel of the grace of God, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, you have nothing to confess because you are forgiven all of your sins. Mga turan, kabay nga may natunan kita, and mga turan, excited na ako sa next Sunday, we can worship together, fellowship together, mga turan, sa pulong sang Ginoo. Kabay ang Dios maghatag sa aton sang Mayo nga lawas sa Sunday. Kag I'm looking for that, mga turan. Thank you so much. Kag sa liwat, please, as believers, let us join Paul in contending against the illegitimate gospels that surrounds us, believers of today. Thank you so much. And good morning. Let us pray. Amay nga balaan, salamat sa imo kaayo, sa imo pagpalangga sa amon Ginoo. Pagtudlo sa amon through your Spirit that dwells in us, how to rightly divide, sa pagpakita sa amon sa mga matuuran sa sininga chapter 1 of the book of Galatians, kung paano si Paul nakipag-contend kontra sa mga false gospel, naging tudlo sa ila panahon dito sa mga believers sa Galatia. Kabalo kami, O God, Lord, na sa sininga panahon, ina nga mga illegitimate gospels. Padayon nga ginatudlo para ma-contaminate, ma-distort ang imo matuod-tuod kag legitimate nga gospel of the grace of God. So please, O God, Lord, kabay kami nga mga believers, bilang mga ambassadors, bilang mga soldiers, bilang mga servants of Christ, makakita sa hindi nga buluhaton. Masunod namon ang amon pattern nga si Apostol Paul. Hindi lamang siya nagpabaya, kundi Lord, naghimo siya sang move, steps, kung paano ma-contain, kung paano ma-maintinar, sa kasing-kasing kaguna-una sa mga tao. Sa mga believers, ang matugtuod na gospel sang grasya, sang dispensasyon, sang grasya. Kag Lord, paano nga isalikway nila inang iba nga mga gospel na wala sang mahimo sa amon nga mga believers, kundi ang magdala sang trouble, kundi ang mag-pervert sa matuod nga gospel nga amon na nabaton. Gani, O God, Lord, please, gamita kami, believers sa sining panahon, nga amon makabuhi kag matudlo sa iban ang matudtuod gid nga gospel nga makaluwas sa sining panahon sa grasya. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. In Jesus' name, I pray.